Typhoon Bulaben, tuluyan ng lumabas o lumayo sa ating bansa. Pero sa first trap, malapit sa coastal seas ng Hainan, ay posibleng may maliit na posibilidad na maging isang active low pressure area. At mga uulanin pa rin sa bahagi ng Mindanao, epekto pa rin ng extension muli ng monsoon trough mula kay Bagyong Bulaben. Kahit na sobrang layo na nito, ay ating aalamin. At magnitude 5.2 na lindol na mataan sa bandang San Andres o sa may bandang Mabini, Batangas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, October 13, 2023. Ang oras natin, boys, from umaga ay alas 9:26 na ng umaga. Overcast and gloomy po ang kasalukuyang lagay ng panahon natin ngayong umaga dito sa may bandang NCR according niya sa aking current status. And so far, yung mga magiging kalat ng takalat na pag-ulan, kalimitan lamang sa bandang silangang bahagi ng Luzon at ilang parte ng Bicol Region at bandang Mindanao areas. Epekto pa rin yan ng medyo nagsasalubungan at ingit lamig dito sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa. Kaya asahan pa rin ang mga scattered rain showers dahil sa epekto ng init at lamig na nagsasalubungan. Sa lightning strikes, so far sa dagat naman ito sa may bandang West Philippine Sea, may dalawang lightning strikes ako. So far na na-detect ng aking lightning detection system. Malayo naman ito sa kalupaan. So bukod sa gloomy, medyo few clouds po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City at asahan ang medyo may konting foggy o medyo hazy ang umiiral. Bagamat maganda naman ang ating air quality sa ngayon, wala namang nadidetect na medyo bad air pollution. Pero halos sa mukhang hazy ang nasa paligid natin kung titingnan natin. By the way, kung mapapansin nyo sa aking live CCTV, dumating na po kasi ang aking bagong CCTV. Iba kasi ang configurations nito at iba yung design. So, ginagawan ko pa po ng paraan para magawa ng bracket para isabit sa labas. Tinesting ko lang po kasi yan, kaya kung mapapansin niyo ay nasa loob yan ng aking tahanan. Nakatapat sa aking seismometer. So, wag nyo munang papansinin yan. Pero gumagana naman yung data niyan na nakafeed dito. Yung picture lamang, tinetesting ko lamang yan. Kaya yan yung nakikita ninyo. Hindi pa final yan dahil under testing pa siya at under configuration. Anytime na lang, pagbabalik na rin yan sa normal, oras na maisabit ko na o maikabit sa labas ang aking bagong CCTV. Konting materials lamang ang aking kakailanganin muna. At sisiguraduhin ko kasi na magiging waterproof yung magiging kabit ng bagong CCTV namin. And so far, sa ating lowest temperature na itala na aking weather station, kaninang 5:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo malinsangan pa rin na temperatura na nasa 33.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng 1:44 PM. So, ibig sabihin lamang, bahagyaring mataas ang ating heat index na nasa 44 degrees Celsius. Ang init pandama. Pero kung itatabi naman natin sa huling talaan ng heat index mula kay Pag-asa kahapon, ay nangunguna naman ang Masbate City sa may pinakamataas heat index sa kanila at 42 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang nangunguna po dito sa amin sa Caloocan City na may pinakamataas na heat index sa bansa dahil nasa 44 degrees Celsius ito. Samantala sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa may malinsangan temperatura ang Davao Airport na nasa 34.7 degrees Celsius. So halos sa dikit lang din dito sa Metro Manila. Pero mas mataas pa rin sa may bandang Davao Region dahil nga po mas matindi sikat ng araw sa kanila. Sa lowest temperature ay nasa 17.8 degrees Celsius naman. Ang lowest temperature sa Baguio City, almost stationary ito. Sa Inulan naman, ang Dayat, Camarines Norte naman ay inulan na umabot sa 32 mm ang total rainfall sa kanila. Pero sa amin, kahapon ay inulan lamang kami ng light rain showers na umabot ng total of 3.6 mm lamang. So sa loob ng isang linggo, halos 43.8 mm lamang ang naging ulan sa amin.
sa unang linggo. At sa buong Oktubre ay umabot sa 157.2 millimeters ang total rainfall. So way below normal ang ulan sa unang linggo ng Oktubre. At sa ating humidity, medyo bahagyang moisture or medyo pa dry o critical. Alanganin po siya na medyo mataas ang humidity at 76%. Pero mataas po ang ating atmospheric pressure dahil nararamdaman na nga po natin ang amihan na nasa 1,012 hectopascal. So, ibig sabihin yan, naramdaman na rin yung pinaka-chilling effect nito sa extreme northern Luzon. Bahagya lamang muna dito sa Metro Manila area, pababa ng southern Luzon. Sa ating high tide and low tide status, ay kasalukuyan pong high tide So, pwedeng mamingisda uli sa may bandang pangpang pa rin ng Manting Malina Bay. At may 6 hours and 35 minutes pa to low tide o eksakto 4:05 PM ito. Ayun na nga, nagbahagya na nga po ang air concentration natin. Ngayon lamang pumasok ang data na nag-moderate air concentration. So nangangulugan lamang talaga na medyo meron pa rin tayong haziness, epekto pa rin ng medyo ma-pollution na himpapawirin, especially sa amin sa Caloocan City. So expected sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nasa 12.15 micrograms per cubic meter po yung concentration niya at 2.5. So magmas po tayo mga folks dahil medyo hindi maganda ang ating hangin ngayong araw, ngayong umaga. At sa almanac, sumikat tong haring araw kaninang 5:47 AM at inasa lulubog ito mamayang 5:37 PM. At dahil halos new moon, balin muna natin i-report yung warning crescent ng buwan. Diretso kagad tayo sa ating local weather outlook para ngayong weekend ay asa magiging maulap ang maghapon na may mga localized thunderstorms. Mababa daw ang tsansa ng pag-ulan according sa forecast at 48% ngayong araw. Pero bukas ng Sabado ay magiging maulap din, partly cloudy maghapon na may mga localized thunderstorms din. Ang bahagyang mataas ang tsansa ng pag-ulan at 62% chance. Today highest and lowest temperature expected ay nasa 32 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 25 degrees Celsius. Ayon naman sa ating local weather advisory, auto-generated ay ayon kay Pag-asa ay namataan nila ang low pressure area daw. Pero surface trap ito, may tuturing ko, na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At ayon naman kay Pag-asa ay nasa layong 305 km west ito ng Puerto Princesa. Ngayon ay nasa bandang Hainan na ito. Hindi na masyado accurate yan. Total, since 3 o'clock AM naman nila ito na italak. So, hindi na yan accurate. Nasa bandang Hainan na yung pinaka-cluster ng surface trap nito. At gaya na aking unang pa-report ay may maliit na chance ito maging isang invest. Pero tingnan na lang natin kung tuloy yan ito magiging invest low pressure area o manatiling surface trap na magpapaulan sa may bandang Hainan o bahagi ng Vietnam at ng China. Dako agad tayo sa ating ginagamit na Himawari 8 satellite imagery. In real time, makikita natin ang medyo may makapal na kaulapan sa bahagi ng Mindanao area, lalo na sa may bandang Southern Mindanao at Eastern Mindanao. Epekto pa rin ng very extension ng monsoon trough nito. Ayan, Grabe, despite na napakalayo na nitong si Typhoon Bolaben, ay nagagawa pa rin niyang makapaghatak ng malawakang kaulapan hanggang dito sa may bandang Southern Mindanao area. Well, kasi intertropical convergence zone yan. So, kahit anong malakas na bagyo, kaya niyang humatak ng mahigit sa 3,000 kilometer ang layo. So, yung monsoon trough na yan, epekto pa rin makaka-apektong na pag-ulan sa bahagi ng silangan ng Mindanao at southern part ng Mindanao areas. Expected po na mga moderate to heavy rain showers. Kung sisilipin natin ng heavy rain potential, scattered po ang magiging heavy rain showers po yan sa Davao Region. Ibang bahagi ng Compostela Valley, Eastern Mindanao, dyan sa may bandang Hinatuan o Agusan del Sur, kabilang na ang bahagi ng Surigao del Norte, na unti-unti rin sila makakaranas ng mostly cloudy at mga scattered rain showers. Ingat po sa mga pagbaha, lalo na sa may Davao Region mga folks magiging scattered po ang magiging pag-ulan na bugsuan ang moderate and heavy rain showers mga folks. And the rest ng Sorsogon areas, magiging maulap din po at mga kalat-kalat din ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral. Extended na yan hanggang sa BARM, kabilang na ang Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Siyempre, hindi lusot ay lang bahagi ng northern part ng Mindanao dahil sa lawak ng surface trap na nagpapakabot dyan. So, magiging maulan din ang bahagi ng Cagayan de Oro, Iligan, Osamis City, Dapitan, hanggang Butuan na po yan.
dyan sa bandang Northern Mindanao area, kabilang na ang Dinoog at Camiguin Island. So magdala pa ng panagalang sa ulan, although hindi naman magdamagan o tuloy-tuloy, pabugso-bugso lamang ang mga pag-ulan, epekto ng extension ng monsoon trough nito, mag-aasahan po na mga pag-ulan. Kalat-kalat po ito ngayong maghapon mga folks. Extended na hanggang kadulo-dulan ng Zamboangat, isla ng Basilan at Hulusulo na lang mga folks. So, sa iba't ibang bahagi ng Cotabato, lalo na at bandang Bukidnon, makakaranas din sila ng mga ilang isolated and scattered rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog. Epekto pa rin ng extension ng monsoon trough. So, ingat na lamang. Inuulit ko sa bahagi ng Davao Region at Coronadal areas ay ingat sa potensyal na babahain ngayong araw mga folks. At pataas tayo, bandang Visayas, magiging isolated din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog mula dyan sa may bandang Siquijor, Dumaguete. Pataas na yan ng bandang Sipalay, sa may bandang West, Posios, and Negros Region. Sa Central Visayas naman ay magiging scattered rain showers, magiging partly tamasikaw din ng iiral sa bandang Cebu City at ilang bahagi ng Bohol, lalo na sa may bandang Tagbilaran at dyan sa may bandang Mabini, Ubay at Lapiyang Island. Magiging partly tamasikaw din po at asahan ang mga isolated rain showers na may mga ilang pagkilat at pagkulog, gaya na rin sa bahagi ng Leyte area, mula Maasin City hanggang sa Ricardo, pataas po yan ng bandang Baybay City, Abuyong. Magiging mostly kaw din ang iiral dyan at expected na maghapon, aasahan din ng mga mauulap ang aabutin bandang Ormoc na po yan, pataas ng Tacloban hanggang Biliran Island. Scattered and isolated rain showers din ng iiral at may mga pagkilat at kulog, maging dyan sa pagtawid ng bandang Santa Rita, sa may bandang southern part na ng Samar Region, hanggang Gian Eastern Samar, magiging part nito mo ikaw din rin at asahan ang mga isolated rain showers. Pero generally sa bandang Tacloban City, Ormoc at bandang Borongan City sa may bandang Eastern Samar ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Pero expected pa rin ng mga biglang kalat-kalat na may pagkidlat at pagkulog. Pataas na po yan ng Catbalogan, San Policarpio all the way hanggang Lawang dyan sa Samar del Norte o Northern Samar area. At maging sa may bandang San Jose, Allen at Victoria, bago patapid ng Macnog sa may bandang Micol Region. Hanggang katamtaman muna ang lagay ng panahon dyan. Expected ang medyo maalinsangan lagay ng panahon mga folks. So wala tayong masyado o manipis lamang ang kalupan sa bahagi niyan ng Northern Samar, bandang Eastern Samar, patawid na po yan ng Eastern Bicol Region. So bukod sa mag-cover po kayo laban sa tindi sikat ng araw, ay iwasan din dahil may mga asahang isolated rain showers pagdating ng hapon o gabi, maging sa bahagi po ng Masbate. So the rest ng Southern Luzon mula dyan sa may isla ng Romblon, Tabias Island at Sibuyan ay magiging party tumusikaw din ng iral. So hindi natin na niro-roll out ang mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Damay na ang bandang Burias Island at Marinduque. And the rest ng Bicol Region, so far, katamtaman muna ang lagay ng panahon. So medyo mataas ang ating heat index dyan. Medyo maalinsangan po muna ang iiral sa buong bahagi ng Legazpi City hanggang Iriga na po yan. Damay ang Catanduanes Island. Pataas ang bandang Lipnakan at Sipokot hanggang Dayat Camarines Norte. Sa ngayon, medyo katamtaman ang lagay ng panahon. Pero expected ang maghapon ang mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Gaya rin kahapon yan. Ay, madalas po magiging isolated. Ayon sa ulat ng aking paliwanag ng isang araw ay nagsasalubungan po kasi ang mainit at malamig na simoy ng hangin mula sa may bandang dagat Pasipiko at sumasalubong dito sa malamig na hangin sa bandang northwestern ng Luzon. Epekto nga po ng ating mahinang amihan. Yung hot air and cold air medyo nagkikiskit sa pagitan na to kaya nagkakaroon ng mga mataas na condensation at mga water moisture na nade-develop. So expected bigla ang buhos ng ulan lalo na pagdating po ng hapon kapag nagkaroon na ng mataas na condensation sa water vapor nitong maghapon. So typically ganun din gaya kahapon. And the rest ng Mimaropa area magiging partly to mostly cloudy pero sa ngayon ay generally katamtaman ang lagay ng ating panahon dyan. Magiging maulap lamang sa may bandang Coron at El Nido area na magkakaroon ng mga scattered rain showers at mga isolated showers din sa bandang Taytay pababa ng Puerto Princesa. Asahan din ng mga localized thunderstorms, lalo na mamayang hapon. So, ingat na lamang mga folks at magdala na pananggalang sa ulan anumang oras dahil mga partly tumusilkaw di ang mostly umiiral sa may bandang Mimaropa area.
So damay na ang bandang Mindoro area. Pero medyo mas maalinsangan ang bahagi ng Oriental Mindoro, hindi gaya ng bandang Occidental Mindoro patawid nga po ng Coron, Palawan. So magdala pa rin ang pananggala hindi lang sa tinding sikat ng araw, maging sa di inaasahang mga pag-ulan. At pataas, bandang Batangas Laguna area, ay nagkaroon nga tayo ng magnitude 5.2 na ayon muna kay PBOX, dito sa may bandang southwest ng Calaca, ang epicenter, ayon yan kay PBOX, namataan sa kanila ang magnitude 5.0, dyan sa may bandang southwest ng Calaca. Sa USGS naman ay bandang Bawan, malapit sa may bandang Bawan o Mabini, Batangas, dito naman ang kanilang epicenter. At sa akin seismometer naman sa Caloocan City na nakapag-record ng magnitude 5.2 sa bandang San Andres dito sa Batangas. According sa aking measurement sa triangulation, dito po na point yung epicenter. Ayon yan sa aking seismometer. Kaya nakapagtala kami ng intensity 4 na lindol dito sa Metro Manila. Nasagap dito sa akin sa Caloocan. So inaasahan, naramdam yan sa buong bahagi ng Calamba, Laguna, baging dito sa Metro Manila. Buong bahagi ng Batangas at Laguna area ay mararamdaman ang pagyanig. Namataan ang paglindol nito kaninang bandang 8:24 AM ngayong umaga, rather. Mga bandang 8:24 AM po na yumanig ang magnitude na 5.2 base sa aking seismograph. So by the way, ay mga pag-ulan, magiging katamtaman din ang lagay ng panahon sa Metro Manila. Medyo partly cloudy to mostly cloudy ang mostly iiral at medyo may pagka-hazy po mula dyan sa may bandang Laguna, Batangas area, pataas ng Dasmariñas, kabilang ng Muntinlupa, pataas na po na yan ng buong Makati hanggang Quezon City at Caloocan. And the rest ng Northern Luzon, magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. So medyo magiging malinsangan po ang areas nila dyan. Pero asahan namang ilang mga partly cloudy to mostly cloudy ang iiral. At asahan pa rin mga isolated rain showers pagdating ng hapon po at mga localized thunderstorms, especially sa may bandang kanlurang bahagi ng Zambales at ilang bahagi ng Cagayan Valley, Tagigaraw at ilang bahagi dyan sa may bandang Apari at Cordillera Administrative Region. Pero typical lamang na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon o sa gabi. Di kagaya sa bandang katimugang bahagi ng bansa, mas madalas po ang mga ilang moderate and some heavy rain showers. Mas iiral sa bahagi ng extreme Northern Luzon ang medyo umiiral na breezy cold winds dulot nga po ng ating northeasterlies na unti-unti nang dumadaloy dyan. So yun lamang ating magiging analysis ngayong umaga. Magdala na pa rin ng mga pananggalang lalo na sa tinding sikat ng araw at mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, sa may bandang Northern Luzon hanggang bandang Southern Luzon, typically mga isolated lamang. Mahihina lamang ng mga pag-ulan, hindi naman din tumatagal kung sakaling lumakas. Di gaya sa bahagi ng Mindanao na nakakaranas sila ngayon ng mga heavy rain showers. At tingnan naman natin ang sa huling pagkakataon. Ayon sa ating computer-generated tropical cyclone sector, ay maaaring ito na ang huling analysis ko para kay Typhoon Bolaben. Nasa 1-minute average ay super typhoon category 4 pa rin ito. Pero sa ating 10-minute average ay typhoon category na lamang. As of 10:15 AM, ang kanyang central air pressure ngayon ay nasa 925.92 hectopascals. So manatiling mababa pa rin. Ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 235 km per hour. At bugsong umaabot ng 294 km per hour, which is pasok sa category 4 super typhoon sa 1-minute average. Pero sa 10-minute average wind speed ay nasa typhoon category lamang ito at maximum sustained wind of 174 km per hour at bugsong umaabot ng 216 km per hour. Napakabilis na nito. So ibig sabihin subtropical movement na po ang ikinikilos niya sa bilis na 36 km an hour. Kapag kaganyan na medyo abnormal na yung sobrang bilis niya, ay pa-subtropical movement na po ito. Ibig sabihin lamang yan, wala na po siya sa pinaka-elevation ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumabas na po siya, kaya yan na po ang magiging huling report natin para kay Typhoon Bolaben. At dahil tuluyan na itong lumabas at lumayo sa vicinity ng ating bansa. Pero hindi pa rin tayo ligtas, kaya ng aking report kanina, yung extension pa rin ng surface trough nito, na malakas pa rin yung nahahatak yung banda rito. Kaya nakakaranas kayo ng mga ilang heavy rain showers
ang bahagi ng Eastern at Southern Mindanao, kabilang na ang bahagi ng Davao Region. So damay ang Davao City sa nakakaranas ngayon ng mga moderate and heavy rain showers. Epekto, ang haba ng nahahatak pa niya. Ganyan po kalakas itong bagyong ito. Pero dahil subtropical na, almost subtropical movement na siya, ay unti-unti na rin niyang pahihinain niya ng unti-unti kapag nasasalubong na niya ang malamig na temperatura dito sa may bandang Eastern Japan na. Dahil yung cold o dry air na nag-shear line sa kanya ay magtutuloy ang magpapahina na sa kanya habang kumikilos ito east-northeastward. So tuloy na itong palayo ng ating bansa. At inaasahan, kung titingnan natin sa oras natin sa Pilipinas, inaasahang nasa bandang silangan ito ng Japan, mga bandang Sabado na po, bukas ng umaga o madaling araw. Approximate to yan. At ito ay mula sa pagiging super typhoon niya in 1 minute average ay bihihinain na ito into typhoon category. Then all the way tuloy yan itong kikilos pa east-northeastward pa rin towards dito sa may bandang Alaska o pagitan ng Russia. Ayan o. So malamang sa pagitan yan ay pahihinain na siya ng malamig na simoy ng hangin sa bandang dyan sa may bandang southern ng Russia area o Russian Sea Peninsula. Tuloy ang pahihinain yan. Well, hindi na natin masyado concern yan dahil wala naman tayong nakikitaan na anumang kalupaan na tatamaan nitong si Bolaben after nitong ragasain ang Northern Mariana Islands noong isang araw. So, kung i-recap natin, unang nabuo itong si Bolaben sa may bandang Micronesian Islands noong October 5, 2023 po ito. So, tuloy-tuloy na itong kumikilos sa palapit ng Northern Mariana Islands at hanggang ngayong araw ay nandito pa rin siya sa may bandang vicinity, sa may bandang extreme northeastern Luzon, sa labas na pa rin ng ating PAR. At ito ay tuluyan ng papalayo at almost subtropical na ang kanyang movement. So, ilang araw din siyang namalagi sa may silangan ng bansa, pero nasa labas naman ito ng ating PAR. So, titingnan natin sa ating tropical cyclone assessment kung mayroong masusunod. So far, wala pa naman, pero mayroon tayong anomaly dito sa may bandang kalurang bahagi ng Palawan area na nasa may bandang vicinity ng Vietnam. At probably, maaari itong, may maliit na tsansang maging isang inverse low pressure area ito or mag-maintain as shallow circulation dahil halos nasa 40% na yung kanyang probably anomaly niya at maaaring sa loob ng 48 o sa susunod na 24 oras ay maaaring itaas as active inverse low pressure area na nasa labas naman ito ng bansa at inaasang magpapulo nito sa bahagi ng Vietnam at bandang Hainan dyan sa may China. So mukhang ligtas pa rin ng ating bansa kung sakali na ito ay mag-intensify. Pero sa ngayon ay wala pa rin nakikitang significant ito sa ngayon. Pero dahil sa mga mataas ang kanyang current anomaly ay maaaring maging isang active inverse. At kung maging inverse ito ay maaaring tawagin as 99W kung sakali. So tingnan na lamang natin mga folks. At yung kasunod na supposed to be na posibleng mabuo sa may silangang bahagi ng bansa, so far wala naman tayong nakikitaan hanggang by October. Pero by October 16 o 17, titingnan natin kung itong mga tropical wave na ito ay mamubuo this weekend. So hanggang linggo po ito, malalaman natin kung magkakaroon ng significant na formation, yung mga circulation dito sa may silangan ng Mindanao sa labas ng PAR by this weekend. Mag-update na lang tayo kung sakaling mayroon dahil sa ngayon medyo insignificant pa ang pinapakita ng global spectral model. Sa mga computer model, so far wala ring significant na pinapakita pa sa ngayon. Maging kay ECMWF, wala masyado. Kay NAVGEM, medyo mayroon siyang bahagyang pinapakitaan pero mukhang kikilos din to pa north-northeastward. Well, tingnan na lamang natin mga folks. Sa ngayon, insignificant pa yung forecast ngayon hanggang next week. So, by this weekend, malalaman natin at magpo-post tayo sa FB page yung mga updates nito. At makikita yung binabantay natin, yung nakikita natin sa may bandang Vietnam ay tuluyan na ng isang active low pressure area according kay ICON. Ganon din kay NAVGEM, halos shallow low pressure area din siya ang pinapakita. At mayroon nga makikitang may sumunod kay Bolaben na mukhang may mabubuo na naman sa may silangang bahagi ng Guam. So, mag-update tayo dyan kung anong magiging significant niyan, kung magiging active ba talaga siya at baka sakaling
bigla itong kumanlura ng kilos. So mag-update po tayo sa mga susunod na araw. At ito naman ating 3D forecast para sa araw ng Friday the 13, October 13, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Friday the 13, October 13, 2023. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman at mga detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. At visit lamang anytime dito para makita ninyo yung pinaka-detalye na gusto nyong malaman, lalo na sa mag-graph na lagi nagtatanong sa akin kung may data graph pa ako. Makikita yan sa graphs and records dito sa may bandang kanan sa inyong computer screens. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.